Ang tunay na relihiyon ay Iglesia Katolika, sapagkat ang terminong Katolika ay isang katawagan o pang-uri lamang na nangangahulugang universal o laganap sa buong daigdig. At hindi mali na tawaging Katoliko ang Iglesia ni Cristo na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Ano po ang masasabi niyo rito? Una, kapatid na Romel at mga kaibigan, hindi naman po ang katunayan ng pagiging tunay na reliyon o bayan ng Diyos ay ang dami sa bilang ng mga kaanib nito. Ang katunayan ay mababasa po natin dito sa Deuteronomio 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo, nang dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Mga kaibigan, ang tinutukoy po sa talatang ito ay ang unang bayan ng Panginoon Diyos, ang matandang Israel. Batay po sa ating binasa, ang Israel ay pinili ng Panginoon Diyos na maging kanyang bayan o hinirang. Hindi dahil sa sila ay marami sa bilang. Sapagkat ang totoo, kapatid na Romel, sila pa nga ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan noong panahong yon, kundi dahil sa sila ang pinili at inibig ng Panginoon. Ang isa pang halimbawa ay sa panahon ni Noe. Mga kaibigan, ang pinili po ng Panginoon Diyos na maging kanyang hinirang ay 8 tao lamang, si Noe at ang kanyang sambahayan. Kaya 8 tao lamang po ang naligtas sa baha, samantalang sangkatauhan ang napahamak, batay po sa 2 Pedro 2:5. Tama po ang nabanggit ninyo, kapatid na Romel. Kaya mga kaibigan, hindi po ang pagiging laganap sa mundo ng isang reliyon ang batayan na ito'y tunay na reliyong sa Diyos, kundi ang kahalalan. Sila ang pinili o ibinukod ng Panginoon Diyos para maging kanyang bayan. Kaya balikan natin yung sinasabi ni Mr. Larry, kapatid na Christian. Opo. Mga kaibigan, ang sabi niya ay ang katawagan o ang Katolika ay katawagan o pang-uri lamang daw tungkol sa iglesyang itinatag ng Panginoong Kristo, ang Iglesia ni Cristo. Kaya hindi raw mali na tawaging Katolika ang Iglesia ni Cristo. Natitiyak po natin, kapatid na Romel at mga kaibigan, na ang Iglesia ni Cristo na itinatag ng Panginoon Kristo ay hindi po kailanman tinawag na Katolika. Ang mababasa po natin sa Biblia na iba't ibang katawagan sa Iglesia ni Cristo bilang pang-uri nito ay gaya po ng mga sumusunod na makikita po ninyo sa inyong TV screen. Sa Roma 16:4 at 16 ay Iglesia ng mga Hentil. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay ang mga Hentil noong unang siglo na umanib sa Iglesia ni Cristo. Sa unang Korinto 14:33 ay Iglesia ng mga banal. Ang tinutukoy po dito ay ang mga binanal o tinubos at sila ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo batay sa gawa 20:28 ng Lamsa. Sa Hebreo 12:23 ay tinawag na Iglesia ng mga panganay. Ang tinutukoy po ay ang mga pangunahing bunga at sila'y ang mga Hudyo na naging kaanib sa Iglesia ni Cristo noon. Santiago 1:1 at 18 at Galacia 1:22. Bakit naman, kapatid na Christian, sa unang Korinto 1:2 ay tinawag na Iglesia ng Diyos ang iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo? Basahin po natin ang pag-aaral, kapatid na Romel, ng mga scholar ng Biblia sa pamamagitan po ng aklat na pinamagatang The Church in the Bible na sinulat po ng isang propesor na si Don DeWelt. Ang babasahin po natin ay ang nakasulat sa pahina 349 hanggang 350. Babasahin po natin sa pagkakaliwat na po sa Pilipino. Iglesia ng Diyos. Ang terminong ito ay ginamit sa 10 pagkakataon sa Bagong Tipan. At ang gumamit nito ay si Apostol Pablo lamang. Mahalaga
ang katotohanan na malimit niya itong gamitin kapag ang kausap niya ay ang mga Kristiyanong hentil. 6 sa mga pagkakataong ito ay nasa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Ang mga Kristiyanong taga-Korinto ay nasa gitna ng iba't iba at nakaririmarim na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sila sa kanilang sarili noong una ay iniligaw sa mga piping Diyos-Diyusan. Unang Korinto 12:2. Dapat nilang alalahanin na ngayon ay sa Diyos na sila. Sila ay hinirang niya kahit na sila ay naging hangal at mahina at hamak at kinasuklaman. Mga kaibigan, ayon po sa scholar ng Biblia na sumulat ng aklat na ito, ang terminong iglesia ng Diyos ay ginamit ni Apostol Pablo sa mga kausap niyang mga hentil na naging Kristiyano o umanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Opo. Sana po napansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Romel, na ginamit niya ang terminong ito hindi upang patunayang Iglesia ng Diyos, ang pangalan ng Iglesia na kanilang kinaaniban at hindi Iglesia ni Cristo. Ginamit niya yon para ipakita sa kanila na kung dati man, ibig sabihin ay noong hindi pa sila Kristiyano o hindi pa kaanib sa tunay na iglesia, ay iniligaw sila ng mga pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ngunit ngayon, na sila'y Kristiyano na o kaanib na sa Iglesia ni Cristo, ay sa Diyos na sila. Sa Diyos na sila at hindi na sa mga Diyos-Diyusan. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang mga katawagang binabanggit po sa Biblia patungkol sa Iglesia ni Cristo ay nagpapakilala po ng uri ng mga kaanib nito. Subalit, kung napansin nyo, hindi po tinawag sa Biblia na Katolika ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na Christian, ano-ano pa ang katawagang itinawag sa Iglesia ni Cristo batay sa pagtuturo ng Biblia? Mga kaibigan, sa mga sumusunod na talata na ifa-flash sa ating TV screen, ay ganito po ang nakasulat sa unang Korinto 16:1 at sa Galacia 1:2 ay Iglesia ng Galacia. Sa unang Korinto 16:19 ay Iglesia sa Asia. Sa unang Tesalonica 1:1, Iglesia ng mga taga-Tesalonica. Sa Apokalipsis 2:1, Iglesia sa Efeso. Sa Apokalipsis 2:8 hanggang 18, Iglesia sa Smyrna, Pergamo at Tiatira. Mga kaibigan, ang mga katawagan naman pong ito ay tumutukoy sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nasa mga dakong binabanggit. Subalit, ano ang opisyal na pangalan ng iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo? Ang sagot, kapatid na Romel at mga kaibigan, ay mababasa po natin dito po sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Iglesia ni Cristo po ang pangalan na itinawag sa iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo batay sa pagtuturo ng mga apostol. Ito po ang pangalang nakasulat at mababasa sa Biblia. Mga kaibigan, bakit kaya ang katawagang Katolika ay wala at hindi mababasa sa Biblia? Ang maigi dyan, kapatid na Romel, ay sila rin po ang ating pasagutin sa pamamagitan po ng isang aklat katoliko na atin pong dala rito, pinamagatang Roman Catholic. Sinulat po ng isang paring katoliko na si Edward Taylor. Ang babasahin po natin ay nasa pahina 3 sa pagkakasali na po sa Pilipino. Katolika, ang matandang pangalan na siyang ikinakilala sa Iglesia ni Cristo sa loob ng 19 na siglo. At ang pangalang ito ay ikinapit sa kanya hindi upang pagtalunan
o upang patunayan ng isang bagay, kundi sapagkat ipinakikilala ang kanyang pagiging bukod tangi. Ito ay unang ginamit ni San Ignacio, obispo ng Antioquia sa Syria, na pinatay noong 110 AD. Ang iglesyang itinatag ni Kristo ay narito sa unang pagkakataon na tinawag na ang Iglesia Katolika, isang pangalang malinaw na ginamit upang tukuyin ang Iglesia Katolika sa buong mundo na may kaugnayan sa sese at sa diocesis ng Roma. Ito ay upang idiin ang pagkakaisa ng iglesyang pambuong sanlibutan. Kaya, inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Hindi po nakapagtataka, kapatid na Romel at mga kaibigan, na wala at hindi po mababasa sa Biblia ang katawagang Iglesia Katolika sapagkat inamin po mismo. Hindi ho tayo nagsabi, Opo. kapatid na Romel, kundi yung pari nila ang nagsabi na ang pangalang Katolika ay inimbento lang. At kung sino ang nag-imbento ay ang kanilang obispo sa Antioquia na ang pangalan ay si Ignacio at ito ay sa ikalawang siglo na. Mga kaibigan, ano po kaya ang sama kung alisin ang pangalang Kristo na itinatawag sa tunay na iglesia, Iglesia ni Kristo, at gawing Iglesia Katolika? Balikan po natin ang Biblia, kapatid na Romel. Ganito po ang ating mababasa sa Gawa 4:10 at 12 na pahayag po ng apostol na si Pedro. Talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesokristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Kay Hesokristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pagtuturo ng banal na kasulatan na kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong anya ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya ang kaligtasan ay sa pangalang Iglesia ni Kristo at hindi po sa ibang pangalan. Wala pong kaligtasan kung hindi po Iglesia ni Kristo.